Idle point of view. Habang umiinom ako ng coffee sa coffee shop ay may babaeng lumapit sa akin. Mga dating kakilala. Idle. Tawag niya at umupo sa harap ko. Ikaw na ba yan? Tanong niya sa akin. Gusto ko siyang tarayan pero nanatili pa ring sikreto ang pagiging sereno ko. Danica. Sabi ko sa kanya isa ito sa mga babaeng lumalandi sa akin noon. Akala ko hindi mo na ako maaalala. Paano ko ba naman siya makakalimutan siya lang naman yung malanding babae na laging nag-flirt sa akin noon. Uy, kumusta ka na? Balita ko CEO ka na ng kampanya ng papa mo. Nagtanong pa alam naman pala niya ang nangyayari sa buhay ko, sobrang marites ng babaeng ito. Saan mo nalaman? Tanong ko sa kanya. Nabalitaan ko lang naman sa mga kabatch natin. Ganon ba? Teka, nabalitaan mo na ba na ikakasal na si Yula? Matagal na akong walang balita sa kanya. Kailan naman siya ikakasal? Tanong ko sa kanya. Bukas na siya ikakasal. Ganon ba? Alam mo ba na super gwapo at sobrang hunk ang magiging asawa niya? Nakakainggit talaga siya. Huwag kang mainggit, makakahanap ka rin ng kagaya niya. Mauna na ako sa'yo, may meeting pa kasi ako. Sabi ko sa kanya, iniwan ko na si Danica. Nairita ako bakit pinagyayabang niya na super hunk yung mapapangasawa ni Yula. Hindi naman ako naiinggit. Bumalik na ako sa office. Hindi mawala sa isipan ko ang nabalitaan ko na ikakasal na pala ang bruha kong ex-best friend. Hindi man lang niya ako inimbitahan. Matagal na panahon na rin kaming hindi nagkikita mula nang maganap ang hidwaan naming dalawa. Pumasok ang secret area ko, dala ang mga papers na kailangan kong permahan. Sir, pwede po ba akong mag-day off bukas? Sabi niya nang mapansin niya na tapos na akong pumirma. Nag-isip pa ako kung papayagan ko ba siyang mag-day off. Ano ba ang gagawin mo bukas? Tanong ko sa kanya. A-attend po ako ng wedding ng kaibigan ko. Gawin mo ang gusto mo. Sabi ko sa kanya at pinalabas ko na siya sa office. Masakit ang ulo ko kaya gusto ko munang mapag-isa. Summer point of view. Mabuti naman at pinayagan ako ni Sir Adel na mag-day off bukas. Tinapos ko na lahat ng gagawin para pagbalik ko maliit lang ang gagawin ko. Nag-overtime pa nga ako. Kinabukasan. Ito ang araw ng kasal ng kaibigan kong si Ethan. Hindi siya pabor sa kasalan na iyon pero wala na daw siyang magagawa. Kailangan niyang pakasalan ang fiancé niya para lang mapanatili ang bahay na tinitirahan niya. May lungkot sa puso ko dahil ikakasal na ang best friend ko. Malaki ang utang na loob ko kay Ethan. Pero ang nakakainis, nag-request siya na isusuot ko ang dress na binili niya sa akin. Maganda naman at pang-sosyal. Mukhang mamahalin. Isinuot ko na baka magtampo iyon sa akin. Kailangan daw makita niya akong maganda sa araw ng kasal niya. Baka sa mukha niya ang pagkadismaya, ayaw talaga niyang makasal. Kaya lang wala siyang magagawa kundi ang makasal sa babaeng hindi niya mahal. Idle point of view. Naisip ko na sumilip sa kasal ni Yula. Nakatingin lang ako sa malayo habang tanaw siya na inaayosan ng mga makeup artist. Gusto ko siyang lapitan para i-congratulate pero hindi ko magawang makalapit sa kanya. Hindi pa rin mawala ang pagtatampo ko sa kanya. Masaya na akong makita siya ulit. Hangad ko ang kaligayahan niya. Matapos ko siyang makita ay umalis na ako, hindi naman ako invited sa kasal. Summer point of view. Habang papasok na ako sa venue ay bigla kong nakita si Sir Adel na papalabas ng venue. Pero hindi ako sure kung siya nga talaga iyon o namamalik mata lang ako. Pero hinayaan ko na lang. Nagpatuloy na lang ako sa pagpasok. Nasa loob na ako ng simbahan, si Matthew ang naging best man niya. Yung iba naming tropa ayon nasa ibang bansa. Yung iba naman hindi ko alam kung saan sila lupulot. Nagtungo. Basta ang alam ko, kami lang ni Matthew ang nakadalo sa kasal niya. Nakatingin lang ako kay Ethan,
Mukhang kinakabahan siya. Normal lang naman iyon sa mga ikinakasal. Hindi nagtagal ay naglalakad na sa altar ang bride ni Ethan. Sobrang ganda ng mapapangasawa niya. Pero nagulat na lang ang lahat nang biglang itong umatras at mabilis na nilisan ang simbahan. Naglaho na din na parang bola si Ethan. Nabulabog ang lahat dahil sa nangyari. Umuwi na ako ng maaga dahil wala rin namang kasalang naganap sa araw na ito. Pabagsak akong nahiga sa malambot kong kama. Nakatulala lang ako sa kawalan. Blanca ang isip ko. Hindi ko alam kung masaya ba ako dahil hindi natuloy ang kasal ni Ethan. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Natatakot ba ako na kapag makasal si Ethan baka makalimutan niya ako? Na baka paalisin na niya ako sa apartment na ito. Paano kung magbago siya kapag kasal na siya? Nang mga sumunod na buwan ay nagulat na lang ako dahil nalaman ko na magka-live-in na pala si Ethan at ang fiancé niya. Nagsasama na pala sila. At hito matutuloy na ang kasal nilang dalawa. Masaya ako para sa kanilang dalawa. Hangad ko ang kaligayahan nila. Laking pasasalamat ko pa rin kay Ethan dahil hanggang ngayon pinapatira pa rin niya ako sa apartment niya na hindi sinisingil. Adult point of view. Makalipas ng ilang buwan matapos kong malaman na tumakas pala si Yula sa araw ng kasal niya. Sa totoo lang hinanap ko siya, pero hindi ko siya nahanap. Hindi ko alam kung saan siya lupulot nagtago. Alam kong kailangan niya ako sa mga panahon na iyon pero wala ako sa tabi niya. Hanggang ngayon hinahanap ko pa rin siya. Nagpark muna ako sandali dahil na-stress ako kay Dad. Gusto na niyang makasal na ako. Kahit sinong babae daw, pero kapag hindi ako makahanap ng babaeng pakakasalan ko, ipipilit sa akin ni Dad ang gusto niyang babae para sa akin. At ayaw kong mangyari iyon. Ayaw kong makasal sa babae. Nagulat na lang ako nang biglang may sumakay sa sasakyan ko. Paaalisin ko na sana kaya lang nagulat ako nang makita kong si Yula pala ang sumakay. Umiiyak siya. Paano niya nalaman na sasakyan ko ito? Biglang may bumusina sa likuran ko ng mga taxi. Ngayon ko lang napagtanto na parking lot pala iyon ng mga taxi. Kaya umalis na ako. Papansinin ko na sana siya pero bigla niyang sinabi yung lugar na pupuntahan niya. Sa beach siya pupunta. At pinagkamalan niya akong taxi driver. Mukha bang taxi ang sasakyan ko? Hinayaan ko na lang, hinayaan ko din siyang umiyak, kailangan niya iyon para mawala ang sakit na nararamdaman niya kung ano man iyon. Tinala ko na lang siya sa lugar na sinabi niya. Hindi ko man lang siya matanong kung bakit siya umiiyak. Nang dumating na kami sa lugar kung saan siya pupunta ay nagbayad na siya. Hindi ako nagpahalata ayaw kong makilala niya ako. Wala siyang dalang pera kaya yung kwentes na lang niya ang ipinangbayad niya. Bumaba na siya. Palakad-lakad lang siya habang umiiyak. Sinundan ko siya baka mapahamak siya. 10 oras na ng gabi tapos nagpunta pa siya dito. Nakita kong nakaupo lang siya sa buhangin at nakatingin sa kawalan. Pinagmamasdan ko lang siya sa di kalayuan. Ano ba ang ginagawa niya? Magdamag ba siyang uupo dito? Habang binabantayan ko siya ay di ko namalayan na nakaidlip na pala ako. Nagising na lang ako nang maramdaman kong nag-init na ang panahon. At may mga bata na naglalaro. Marami na palang tao sa lugar na ito. Naalala ko si Yula. Hinanap ko siya sa paligid. Nakaalis na ba siya? Nakita ko siyang papunta sa dagat maliligaw lang naman pala. Pero bigla kong naisip na baka magpapakamatay siya. Ugali na kasi niyang magpatiwakal kapag hindi niya nasosolve yung problema niya. Lagot na. Nakita ko yung bata na may swimming goggles. Hiniram ko muna iyon sa kanya. At nagmadali akong puntahan si Yula para iligtas ang buhay niya. Ang nakakainis siya pa nga itong iniligtas siya pa ang galit. Pero nang makilala niya ako ay bigla siyang nag-iiyak at niyakap ako. Dinala ko siya sa apartment para makapagpalit na kami ng damit.
Simula noon pumapalagi na siya sa apartment ko. Summer point of view. Masaya ang gising ko ngayon dahil day off ko sa araw na ito. Nagtungo muna ako sa groceries para bumili ng mga kailangan ko sa kusina. Habang papauwi na ako ay nakasabay ko sa elevator yung laging pumupunta sa apartment ni Sir Adel na babae. Nakikita ko ang mukha niya sa reflection ng mirror sa loob ng elevator. Mukhang familiar ang mukha niya. Bigla akong nagulat nang maalala ko ang mukha niya. Hindi pa ako sigurado pero parang siya yung asawa ng kaibigan kong si Ethan. Hindi ako pwedeng magkamali siya si Yula. Pagkapasok ko sa apartment ko ay nagmadali akong kunin yung cellphone ko, hinanap ko sa gallery ko yung wedding photos na sinave ko. Laking gulat ko nang masiguro kong siya nga yung asawa ni Ethan. Pero anong ginagawa niya dito? Bakit lagi siyang pumupunta sa apartment ni Sir Adel? Hindi kaya may relasyon silang dalawa. Paano naman ang kaibigan kong si Ethan? Tinunan ko ng picture si Yula nang hindi nagpapahalata para ipakita kay Ethan na nakikita ko sa apartment niya ang asawa niya. Alam kong nagkakainisan ang mag-asawa pero sana man lang wag siyang makipagrelasyon sa iba. Dapat na itong malaman ni Ethan. Nisend ko talaga kay Ethan ang picture na kinunan ko, kaya agad akong tinawagan ni Ethan at nakipagkita. Buti sa oras na iyon walang pasok kasi day off ko. Kaya nakipagkita ako kay Ethan at ipinakita sa kanya ang picture. Pagkasabi niya na yun nga ang asawa niya ay gusto niya itong puntahan pero napaisip naman ako. Boss ko nga pala yung lalaki kaya pag nalaman ni Sir Adel na ako yung nagsumbong baka sisantihin ako. At ayaw kong mangyari yon. Pinigilan ko siya. Naku, wag mo na lang siya puntahan please. Baka kasi mali lang tayo ng hinala. Pagbawi ko sa sinabi ko. Kailangan ako na mismo ang makakita at makasaksi sa lahat ng mga nakikita mo ngayon. Sabi ni Nathan na mukhang galit. Papasok na kami sa building ng apartment. Nakita niyang palabas na nga ang asawa niya sa building na iyon, kita namin ang pagtago nito sa malaking poste. Nabigla na lang ako nang kinabig ni Ethan ang bewang ko palapit sa kanya. Magkunwari tayong sweet sa isa't isa para hindi niya tayo mahalata na siya ang pinuntahan ko dito, bulong niya sa akin. Kaya nakisabay na lang ako sa gusto ni Ethan. Siya na mismo ang nagbukas ng pinto ng apartment. Alam kasi namin na sinundan kami ng asawa niya. Nang makapasok na kami sa loob ay saka lang niya ako binitawan. Siya ba ang asawa mo? Hindi pa rin ba kayo magkasundo? Tanong ko sa kanya. Umiling lang ang kaibigan ko. Ramdam ko ang pagkadismaya niya sa nasaksihan niya. Naramdaman namin na pumasok ulit si Yula sa kabilang kondo kaya nakita ko ang reaksyon ni Ethan na parang gustong makapatay ng tao. Hindi ko sana ito sasabihin sa'yo kaya lang lagi ko talaga siyang nakikita na pumapasok siya lagi sa kabilang apartment. Ano na ang gagawin mo, mukhang may karelasyon ng iba ang asawa mo? Ano na ang plano mo? Tanong ko kay Ethan. Hindi ko alam. Gusto kong makilala ang lalaking iyon. Sabi ni Ethan. Ang mabuting gawin mo, kausapin mo sila ng masinsinan, sabihin mo ang gusto mong sabihin pero pakiusap, wag mo sanang sasaktan si Sir Adel baka mawalan ako ng trabaho, pakiusap ko kay Ethan. Susubukan ko siyang kausapin. Kaya lang hindi ko maipapangako sa'yo na hindi siya saktan sa oras na hindi ko mapigilan ang sarili ko. Galit niyang sabi, naku wag muna please, actually boss ko yung may-ari sa kabilang kondo pag nalaman niya na ako yung nagsumbong baka. Mawalan ako ng trabaho, nagmamakaawa kong sabi kay Ethan. Hindi ko naman sasabihin na ikaw ang nagsumbong. Sabi niya, pero kahit na paano kung masaktan mo si Sir Adel baka ipakulong ka niya, nag-aalala lang naman ako sa'yo. Sabi ko pa kay Ethan. Kung ayaw mong saktan ko ang boss mo, ilayo mo siya sa asawa ko kung hindi paglalamayan na talaga sa di oras ang boss mo, banta pa niya.
Paano ko naman gagawin yun? Tanong ko sa kanya. Basta gumawa ka ng paraan, please tulungan mo ako agawin mo ang atensyon niya sa asawa ko. Sabi niya, nakaramdam ako ng awa sa kaibigan ko. Ngayon lang siya nagkaganito dahil sa babae, at ngayon lang din siya humingi ng pabor sa akin, oras na siguro para siya naman ang tulungan ko. Sige na nga gagawin ko ang makakaya ko. Pero di ko maipapangako na maaga ko ang atensyon niya. Pag nagawa mong paghiwalayin silang dalawa, lahat ng utang mo sa akin kakalimutan ko. Hindi lang yun sa'yo na ang apartment na ito, sabi niya sa akin. Napaisip na tuloy ako medyo malaki-laki na rin kasi ang utang ko kay Nathan. Hindi lang iyon ibibigay niya sa akin ang apartment na ito. Susubukan ko pag hindi naging success. Pasensyahan na lang tayo. Sabi ko sa kanya. Tumango lang si Ethan na bakas pa rin sa mukha niya ang pagkadismayado. Hindi ko alam kung paano ko mapapagan ang loob niya. Hindi kasi ako sanay na malungkot siya. Ang mabuti pa dito ka muna kumain ng dinner, ipagluluto kita ng paborito mo. Sabi ko sa kanya, tumango lang siya at tahimik. Hinayaan ko muna siyang dam ito ng mga ilang oras. Sa kanya naman ang apartment na ito. Pinagluto ko na lang siya ng paborito niya. Kinuwentuhan ko siya ng mga masasayang nangyari sa amin dati para mapagan ang loob niya. Kahit papaano napagan ko ang loob niya. Pasado 7:00 ng gabi ay umuwi na siya. Matutulog na sana ako kaya lang ay bigla siyang tumawag. Sinabi niya sa akin na magkikita-kita daw kaming apat. At ang buong akala ni Yula ay kabit din ako ni Ethan. Naging komplikado na ang lahat. Bakit kasi hindi sinabi ni Ethan ang katotohanan na kaibigan lang niya ako? Siguro hindi naging maganda ang pag-uusap ng dalawa kaya naging misunderstanding na ang sitwasyon namin. Pag nagkataon na magkakaharap na kaming apat, iisipin ni Sir Adel na kabit din ako. Teka kabit din naman siya ni Yula Bahala na nga. Basta gagawin ko na lang ang hiniling sakin ni Ethan. Naaagawin ko ang atensyon ni Sir Adel kay Yula. Paano ko kaya gagawin? Naisipan ko na lang natawagan si Luna. Siya lang naman ang makakatulong sa akin pagdating sa mga ganitong bagay. To be continued. Subscribe now. Thank you.